So you guys, this is Nurse Daily and today pag-uusapan natin yung nag-viral post sa Facebook ng job posting from Cavite Municipal Hospital, if I'm not mistaken, o Cavite Municipal Hospital. So, ano kasi ito, gusto ko sana mag-react nito last week pa, but then again, I did not get the chance. So this is about, again, salary job posting. So sahod, usapin na naman ng sahod. Bakit? Kasi, ganun lang din naman, di ba napag-usapan natin kung bakit umaalis yung mga nurses sa ibang bansa. Usapin ng sahod yun, malaking factor. And today, hindi ko akalain na ganun pa rin pala talaga, nangyayari pa rin pala talaga. Kasi I've heard after nung pandemic talagang, di ba, maraming hospital talaga nag-step up na in fairness naman sa kanila, and then they've given the nurses like a better compensation naman din. But talagang marami pa rin pala talagang hospital na din. This is one good example na andito pa rin, hindi nawawala. So, again, nurses, healthcare professionals, know where you are most valued. Doon po kayo. Do not settle for less because you always deserve better. So, this is from Trendy PH. This is, nakuha itong post na ito from Cavite Municipal Hospital. Chinek ko siya, hindi ko na makita. So, most likely, it was removed, taken off. So, gusto ko sanang basahin yung ano doon eh. But yun nga, dito siya, we are hiring daw available positions, job order. So yung job order, there's no employer-employee relationship. So contractual ito, siguro every 3 months, every 6 months, so depende. So wala kang security of tenure, kumbaga. Job order ka lang eh. So syempre, I came from like the government itself. So dati ako sa gobyerno, so medyo familiar tayo dito. So job order, wala. Dili-dili ito kasi depende magre-rely ka sa pirma ng mayor eh. So kung kailan pipirmahan, doon ka magkakasahod. So based from what I know, dili-dili pa rin yung mga sahod kasi 'di ba, matagal kasi. So again, it's an unfair compensation, and then again, nurses are not really being valued. Paano 'di ba? Paano mo kasi masasabing hindi ka value kasi kulang-kulang nga yung sahod, matagal pa, and then andito job posting, it's 15,000 per month. 'Di ba sobrang late? Akala ko kasi after pandemic, 'di ba, lalaki na siya, but then again, itong Cavite Municipal Hospital is doing something else. Isipin nyo guys again, although naintindihan ko naman over the years, 'di ba? Buti nga may sahod na eh. Dati wala talagang sahod yung mga nurses way back. Yung mga nurses pa yung nagbabayad para lang isipin mo yun ha. Ikaw nagbabayad para makatrabaho ka sa isang lugar. And then dumating sa time, yun yung una. Pangalawa nun, yung nag-volunteer ka na, okay, hindi ka na pinabayad, pero, yun, modern slavery na naman. Ikaw yung magtatrabaho, wala kang bayad, mapagod ka dyan, maano ka dyan, delikado yung lisensya mo, wala kang bayad. So, and then finally, nagkasahod, yung ibang sahod, 2,000, 3,000, so sobrang liit, below sea level talaga, below 6 feet under the ground, yun yung mga sahuran dati, para may masabi lang na may sahod, hanggang sa dumating yung pandemic. So, thankfully naman, dumating yung pandemic, maraming naka-appreciate sa mga nurses, may mga love letters and everything na na-appreciate tayo, but still, hindi lahat. No? So, may pailan-ilan, nag-improve naman yung salary, so post-pandemic. But then again, may mga ganito pa rin, no? May mga hospital pa rin talaga na ganito. 15,000 sa isang nurse na job order. Wala ka nang employer relationship, wala ka nang security of tenure, wala ka na nga lahat. Dili pa yung sahod mo, most likely dili ito eh. Kasi pag job order ka, dili-dili naman. Depende kasi sa pagpirma ng mga nasa taas. Wala ka na nga, sasahuran ka pa ng 15,000. Diyos ko naman, alam nyo ba yung trabaho ng mga nurses? Hindi ko alam kung alam nyo eh. Kasi, di ba, nag-aalaga ng may sakit yung mga nurses. Literally, we are saving lives. Ika nga, nag-aalaga talaga, nagsasalba ng buhay. And that's part of the job description. Hindi ka makakain ng sa oras, minsan wala kang break, nagjo-duty ka ng weekends, nagjo-duty ka ng night. You don't own your time. Nagjo-duty ka ng Pasko, ng holiday. Kahit may bagyo, pinapa-duty ka na parang kahit signal number 4, waterproof itong mga healthcare professionals, ang mga nurses. I remember way back na, ano ba yung bagyo na yun? Nag-ano pa yung ambulance talagang pumunta pa sa harapan ng bahay. Akala tuloy ng mga kapitbahay, anong nangyari? Ba't may ambulance sa harapan ng bahay? Yun pala, kinukuha ko. Ano ba yung bagyo na yun? Bagyong, hindi ko na maalala. Basta may bagyo doon na, di ba? Yun yung trabaho.
ng isang nurse. Hindi ko alam kung naintindihan ba nila yung trabaho. Kasi kung naintindihan mo yung trabaho na nagsasalba ka ng buhay, nag-aalaga ka ng may sakit, at talagang buong buhay, buong oras mo, minsan wala ka ng oras sa pamilya mo, ito lang yung talagang 15K. Nakakapanglumo na parang hindi na siya sobrang insulto na dinidegrade na na parang, alam mo yun, mas masahol pa talaga na, ano ba yung mas maano pa sa basura? Yun tayo, yun yung trato ng mga nurses di ba? So, hindi ko lang alam, di ba pag tinatanong ka, how do you value life? O ika nga, di ba? Paano mo binavalue yung buhay? Di ba? Wala, kahit buhay yan, walang kapalit yan. Ni ilang milyon hindi mapapalitan yung buhay, di ba? Pero yung mga professionals na nagsasalba ng buhay, ganito lang yung value, 15K. Di ba? Buhay yung hinahawakan namin, pero 15K. Seryoso. Hindi mo maintindihan Minsan talagang ma-speechless ka na lang. Pero of course, the reason nga na gusto kong pag-usapan ito is talagang para malaman ng lahat at ulit-ulitin nating sabihin ito na hanggang talagang kayong lahat maintindihan nyo na hindi po talaga madali. Yun talaga, hindi po madali. So sabi naman dito, nag-viral kasi itong post na ito, maraming nag-criticize most likely, kaya siguro nawala na siya. So sabi dito na parang, sabi pala after palang ma-post ito, sabi ng representative doon ng Cavite Municipal Hospital, nag-reach out sila na parang to provide additional context. Parang naging defensive sila na sabi, gusto ko lang klaruhin na yung hiring process, yung compensation, yung job vacancy, sa sa provincial government ng Cavite o nag-aano na sila kasi ang dami ng criticism doon sa job posting sa Facebook page nila. At parang hindi naman kami kasali diyan, hindi naman kami nagbigay ng amount ng nagpapasahod sa taas kasi yan sa government. So parang pinost lang namin. Yun sila naging defensive na tuloy sila ngayon na parang hindi naman bla bla bla, 'di ba? So well, there's some truth to this naman. Wala naman talaga magagawa yung mga ospital kahit yung chief of hospital o kung sino mang admin sa ospital na yan. Siyempre, talagang kung ano yung nasa taas, doon talaga magre-rely ka din naman talaga doon. Pero mahirap na sitwasyon. So, the hospital simply shared the job information that was provided to them. We're sharing this clarification daw to ensure transparency and avoid any misunderstanding. Okay. So, alam mo yun, naghugas kamay kumbaga. Pero definitely, wala din naman silang maano doon. Pero alam mo, pag pinost mo kasi sa Facebook page mo ito, parang tinotolerate mo din somehow. Diba? Kung ako magpo-post ako, parang tinotolerate. Kasi kung ako niyan, parang ayoko na lang i-post ito, nakakahiyaman tong 15K. 15K talaga. Diba? Tapos dito, okay, sabi dito, our post was based on publicly available information and our intention remains to raise awareness and promote discussion. Remains to raise awareness, kaya nag-post ka ng sahod. Awareness, na ganun lang kaliit yung pasahod nyo ng government ng Cavite, ganun ba? Ano ba yun? Promote discussion. Paano ma-promote yung discussion parang hindi ko na nga siya makita. Hindi ko lang alam hindi ko lang ba talaga siya nakita. Napagod na rin ako kakascroll. Basta hindi ko siya nakita. So saan doon yung promote discussion on labor and employment issues in the public sector? So if you really want to do something, talagang, di ba, magpapaano ka somehow you need to speak up. Alam ko talagang under the kayo, talagang kung anong sasabihin nung nasa taas, talagang susundin nyo naman. But make it public. If you really aim for discussion, talagang you need to speak up kasi talaga. You need to say something, 'di ba? Kasi kung wala, parang wala lang din kayo. Talaga raise awareness and promote discussion, natanggal na nga without placing undue blame on any institution or individual. Okay, masyadong defensive na po itong na ito, no? Parang shinare ng Cavite Municipal Hospital. Although in fairness naman din, siyempre kahit gaano kataas pa yung posisyon mo sa hospital, talagang under ka ng government So you remain your mouth shut talaga. So, again, 2025 pinag-uusapan natin is it still worth it yung sahod na ganyan for 2025? Kung siguro kung 1990s pa ito, pwede pa sana Kung 1990, mga 1990s nasa huran, pwede pa ito 15,000 Pero sa 2025, Diyos ko, malabo, ang mahal na po. Yung kuryente nga namin, minsan umaabot na nga ng 12,000. Ilan lang yung
Kasi ilan lang yung appliances dun ha, umaabot na ng tapos yung sahuran 15. Alam mo yun yung parang 'pag ganito talaga wag ka nang mag-apply, eh. Kaya talaga ako naano ako sa alam mo yung story ng bottled water. Sobrang ganda kasi talaga nun, hindi ko siya makalimutan at talagang nakaka-relate ako especially sa trabaho natin as nurses. Kasi know where you are most valued. 'Di ba yung bottled water sa karinderya na tig-fi-15 pesos versus dun sa bottled water sa hotel na nagiging 100, naging so, nurses, no, healthcare professionals, know where you are most valued. Dun po kayo. Wag po kayo, do not settle for less because again, healthcare professionals, nurses, you deserve better. Yun talaga. You are saving lives. You need to save yourself as well. Kailangan mo rin tulungan yung sarili mo. Alangan naman, hindi tayo robot, hindi naman tayo, kailangan tayong kumain. And again, do not settle for this kind of job posting na tag 15,000. Alam ko yung sa iba sa inyo mga nurses is napipilitan na lang just to gain experience para umalis naman but please avoid this kasi habang ginagawa nyo ito, people would think, especially people in power, people on government, na parang, ay, okay lang kasi may papasok pa rin naman eh. Kasi may mag-ano pa rin, may papasok pa rin. Kahit gano'ng kaliit, kahit 10,000, kahit 15,000. Why? Kasi talagang desperado yung iba kasi magigain sila ng experience. Guys, ang dami na ngayon na mas malaki. Go for that. If not, wag ka na lang mag-nurse kung ako lang sa inyo ha. Kasi paano ka mabubuhay nito? Masistress ka lang. If they cannot even provide a decent compensation, how can you gain that quality experience? Wala, mapapagod ka lang sa ospital na ito and walang mangyayari, hindi ka matututo kasi mapapagod ka lang, mabuburnout ka, masistress ka, talagang all emotions, magkakaproblema ka pa sa mental, mental health mo and all. Try to avoid this. Again, always know where you are most valued talaga. Know the place where you are. If you are not valued in your work, talagang that's not the right place for you. Yun. Do not apply. Nurses, please, do not apply. Do not settle for this kind of hospital. 15,000. Wala ka na ngang benefits, wala ka na ngang security of tenure, and then yet you are getting 15,000. Hindi na nga on time ito eh. It's not gonna be on time for sure. Dilid-dilid yan. Malamang. So, go somewhere else. Go to those hospital na mas malaki na you can really gain experience at talagang i-value yung pagka-nurse mo. Now, if wala ka talagang choice and you have to go abroad, actually, most of the jobs ngayon kasi hindi na kailangan din ng experience eh. May iba kailangan pero iba hindi. Pero go somewhere else. As much as possible, i-avoid natin ito. So that, people in power, people in government would realize na nurses and all healthcare professionals we're getting tired and hindi na natin pwedeng i-tolerate ito. So as much as possible, avoid this kind of hospitals. Akala ko nagbago na ito 2025 na, post-pandemic, but still, hospitals like this are still treating nurses and healthcare professionals like crap, like trash, like hindi ko alam kung paano i-describe, pero pagpatuloy natin pag-uusapan yung mga bagay-bagay na ito, especially when in terms of salary. Kasi, bakit? Salary na naman, sahod na naman. Bakit? May nagbago na ba? Seryoso? Di ba? So, yun. Taken off na ito. And again, nurses, know where you are most valued. Work on your application abroad. Let's all leave the Philippines.